Welcome sa another episode ng Market Outlook, and I believe na marami sa inyo ang kinakabahan, no? And hopefully you follow our instructions sa Discord na mag-raise ng fund. This is actually an opportunity for us to accumulate big time. Yun, welcome sa Weekend Charting Part 1. Okay, so ang ating mga i-discuss ngayon is yung inyong mga, or chart is yung mga request nyo dito sa ating Facebook, no? So, ayan ang inyong mga stock request. So, dito muna ulit tayo. Balik tayo sa ating Facebook at dyan natin kukunin yung ating mga i-chart. At least pumasok 13, no? So, yun. Okay, so ito na, yung mga listahan yan. So, yan, GTCAP, AES, AC, AEV, URC, LTG, Bloom, Part 1. Part 2 is SPNEC Monde, ARI, Tunberge, RLCS, MPH, and Plus. Okay, so, yan, bago natin simulan, no, we are inviting you again, no, sa ating Advanced Fundamental Trading course. Yan. So, kung gusto nyo makasama sa ating Discord at matuto ng mga ginagawa natin, kaya niya, no? Again, pumili tayo sa ilalim. Pero syempre, dapat may BP ka pambili. Kaya nagbenta tayo dito sa green candle na yan. Okay, so yung dalawang yan. Tapos, benta ulit, no? Somewhere dyan may 6.6 hanggang 6.7. Wala pa pala 6.7. So, mga galawan, no? Nakabili ka rin tayo dito, di ba? And siyempre, malaki-laking gain na yan, no? Along the way, ang benta, hindi perfect sa pinakatuktok. Siyempre, may benta tayo sa tuktok. I think itong green candle na to. Yan, tayo nagbenta. Okay, so kung gusto niyo matutunan yung mga ganyan, join us sa ating Discord. At para makapasok sa Discord, kailangan kayo ay member ng ating students or PTS. Okay? That's PSE, pero of course, sa individual stocks, marami yan, no? Marami tayong pinagkakitaan dyan. Yan, yung mga example ng mga trade natin ng sama-sama, no? Sama yung mga nasa Discord. Kung sila ay sumabay, ito pa, last trades natin, no? Hindi ganun kalaki, pero not bad, no? Nabili natin nung nagpanic sa year 4, yun, 9% agad. Okay, ito meron din. Yung mga napulot natin nung panic, yun, 4%. Tsaka si SMPH. Tsaka si Ali. So, yan yung mga na-trades natin. Yung 5%, di ba? Simpleng galawan, pero smooth at sure gain. Okay, so yan. So, we invite you para matutunan yan, no? Precise entry points. Use macroeconomics. Macro talaga ang ginamit dyan. Kasi ang ginamit natin dyan is yung unemployment ng US at saka yung carry trade ng Japan at saka yung mga news and events ng BOJ kung ano yung next move nila plus other mga price actions, no? So sama-sama na yun. Talagang ang trading is holistic, pero yan, holistic din naman ang approach natin, no? We use FA, TA, and macroeconomics. So this time ang offer lang natin muna is FA muna, kasama dyan ang macro. And sa next batch is technicals naman at yung system or yung risk management. Okay, so yun. Balik tayo sa ating chart. GTCAP ang number 1. So, close na natin yan. GTCAP. Pala, if you want to enroll, enroll na as early as now. Kasi pag umabot kayo sa August 24, tatamaan nyo na yung regular price or regular fee. Ngayon kasi is discounted, no? Hanggang early bird. So, nandito ang details yan. Kung kailan yung mga dates. Ayan. So, August 18 pala ang early bird. Hanggang August 18. So, dapat maka-enroll na kayo. Kasi after nyan, di regular na. Okay. GTCAP, no? GTCAP. Tagal ko nang hindi nasisilip si GTCAP dahil matagal na itong nag-rally and nagpahinga na. Ang tanong ay kung may lakas pa, no? Chart-wise, parang walang lakas.
Kasi kung titignan natin yung galawan niya, ayan o, 2022 pa siya umakyat. 2023 na ngayon at nag-top na siya sa almost 100%. So talagang magpapahinga yan. No? Kaya weak siya ngayon. So hindi natin masisisi yung mga may hawak niya na magbenta kasi nga 100% ka na, ba't hindi mo pa ibenta at i-rotate sa iba. Okay? So yun ang naging narrative niyan. At yun nga ang ginawa nila. Yun. So, tingin ko, sideways pa rin to si GT Cap, no? Magiging strong lang to kapag naka-breakout siya dyan sa konso na yan. Tingnan natin kung makakalaya. So may downtrend kasi, no? Sundan lang natin dyan. Technicals lang to, ah. Ayan, technicals, may yung mga resistance. Alisin na nga natin dyan. Ayan. Technicals niya is nagre-resist. Pero nagko-conso na sa taas, eh. Ayun, no? May conso on high na. So, mukhang babasagin to. Ayan. Okay. Pag nabasag tong line na to, which is mukhang malapit na, ito na yung range niya, yung level na yan. Ayan. Yan na yun. Okay. Kung babasagin, ha? Pero for now, hindi pa tayo sure kung babasagin niya kasi nakadikit pa sa MAs, no? Dikit-dikit pa. So, mukhang range ang gustong gawin. Ayan, mag-range muna siya dyan. Pag nabasag, MA 200 resistance, then hanggang dun. Ito yung susundan lang natin yung trend line na yan pag ganun. Okay? Pag naman hindi nabasag yan, di ito ang range niyan. Yan, ganyan. Pero mas gusto natin yung scenario A, no? Mas may chance at mas may pagkakataong kumita. Tingnan natin to. Oh, maliit lang. Oh, sige, baka naman. Mukhang may strong signal sa MACD. So, let's see. Mukhang yung A ang gusto niyang gawin. Okay? Back ba ng fundamentals yan? Silipin natin to. Wala pa masyadong buyers pero nauubos na yung seller. Tingnan natin GT Cap. GT Cap fundamentally is undervalued. Ayun o, baba. Then, above estimates ang earnings. Ang growth niya is 5, negative 5, pero binigay niya is positive 3. Maliit lang, pero positive. No, next, 2025 is up siya ng 18 ang forecast. So, okay naman ang mga ratio. PE, 4 times lang. Historical niya is 17, so undervalued talaga. No? Target price is 900. Layo. So that's 69% upside. All buy. So maganda ang fundamentals, no? May potential na umakyat ulit. Technically lang medyo weak kasi nga ang reason is galing siya sa pinakailalim na nagrally ng almost 100%. So kaya nag-wind down ng seller. Okay, so yun ang story. Pero again, kung makakalaya dito, o di going up na yan. Next resistance is 650. Okay? Kung makakalaya. 650. O yan. 7% upside. Pag nag-breakdown naman dyan, o di balik 550. Okay? So yun lang GT Cap. Next, AC. AC, isa ring magandang conglomerates yun. Naglalaya na. Laya na sa breakdown. Hindi na nagparamdam si Mitsubishi. Mukhang nag-aantay ng magandang presyo. Baka ayaw niya sa mababa magbenta. Siyempre, naman siya magbenta sa baba, no? Kung gano'n, di
Yung mga investor na nag-aantay na magbenta siya, mukhang hindi na makaantay. At gusto nang pumasok. Okay din naman. Kung gano'n ang mangyayari, it's also good sign. So, ito. Ayan ang resistance. Small range. So, ngayon, may rally. Breakout dito sa console na to. Ayan, breakout dyan. Pero ang resistance niya is ito lang. Ayan, so, papalag na yan, 625. At 4% na lang ang upside. So, kung type nyo pa yan, pwede. Pero masyadong maliit yan. At ang downside mo, ito. 6%. So, wala pang 1:1. Pag nag-hold yan, pwede naman. No? Pero again, ito pa rin ang resistance niya. Kasama yung MA200. Pag nakalaya yan dyan, saka lang natin sisipatin yung nag-conso, nag-breakout, nag-retest, o saka lang natin susukatin yung yan. So, mukhang may namimili na kay AC. At sa FA naman niya, strong din ang FA niya, no? Talaga lang overhang si Mitsubishi. Yun yung tinatawag na overhang. Pag may overhang na seller, once magbenta, gap down yan, parang ganito. Last time nagbenta, yun ang nangyari. So, kaya takot, no? Pero, kung ayaw niya magbenta, walang mangyayari dyan, aakit na yan. No? Yun lang, walang makapag-volume. Kasi nga, risky pa. Okay? Pero, kung wala si Mitsubishi, maganda yan kasi, earnings up 22% above estimate. Income next year, medyo mababa. Pero, ngayon nga lang mataas na, diba? So, pwedeng isurpass. PE niya, 9 times na lang historical niyan is 21.7. So, undervalued din. 41% upside, no? All buys. Goods din yan, si AC. Si Mitsubishi lang ang kalaban. Pero, nasa sa inyo kung magre-risk kayo o hindi, no? Depende. Kung may iba naman na pwedeng walang risk, o di mas maganda. Pero, syempre, high risk, high reward. AEV. Pala, announcement dun sa mga nawala ng tawag dito, nawala ng access sa Discord, no? Pag nawala kayo ng access sa Discord, message nyo lang ako PM or check nyo yung extra chat natin, no? Rejoin lang kayo, okay? Para mag-resume yung access or message nyo ako para ma-assist ko kayo, okay? AEV basag, wala na to. Pero may support dito sa ilalim. Grabing lalim, layo. Avoid to. O tama. Kasi nung last time na chinart natin to, hindi na avoid this, avoid this na eh. Avoid, iwas na muna. At yun nga, nabasag, no? Nag-recover ang market pero siya hindi. So something is wrong kaya avoid this. Hindi natin alam kung ano. Pero pwedeng mag-bounce technically kasi 7% upside na. At ang RSI niya is 22. So, pwede na mag-bounce. Kaya lang, ba't hindi pa siya nag-bounce this week? Lahat kasi nag-bounce na, di ba? So, baka may pinaprice in pa kaya avoid this kung ganun. So, yun. Avoid this muna. Pwede mag-bounce yan. Play the bounce, no? Kaya lang, bakit magbabounce? Technicals, pwede. Pero, for long term, bargain hunting, hindi. Pwede. Yan. Going down. Basag yan, ha? Strong support yan, ha? Kaya nga, respect technicals, no? Basag strong support. Out na. Ito na. Ang next strong yan. Makikichismis pa tayo bakit ganyan yan. AEV. Okay naman sa AEV, okay. Earnings drop 7%. Ngayon wala pa. Okay. Pero tingnan natin sa mga susunod kung baka meron. Silip nga kay AEV. Silip lang. Okay naman. AEV, blue chips pa rin. Mababa lang ang earnings, compared sa kanyang forecasted or sa assumption.
undervalued din. 66% upside, pero may isang hold eh. May isang, strong buy siguro to. Pero baka hindi to updated, no? So, hindi nag-reflect sa fundamentals ang reason. Pero I think may reason to behind bakit nag-breakdown. Kasi sobrang strong na yung support na yun eh. Dapat nag-bounce yan dyan eh. Ang tanong eh, bakit hindi, di ba? Eh, baka may insiders na nangyayari dyan, no? Something na hindi alam ng public pa. Okay, so to sum up is avoid AEP. Hanggat hindi clear ang lahat. Okay? URC. URC talagang may bad news to. Kasi nag-exit na sila or plan to exit yung kanilang business sa China. Which is malaking loss, no? At hindi pa yan naka-book sa ngayon. Kasi by 2025 pa ang target eh. So, yan. Ngayon pa lang, second quarter pa lang is negative 22 na. Though may dividends pero hindi yan sapat para mag-recover. So, I think yours must be sell on strength, no? Iwas. Maliit lang naman ang aakyat niyan. Tsaka kung iisipin nyo, kung malaki yung nalugi sa kanya sa China, kasi ibig sabihin weak talaga yung China, eh may exposure siya doon. Okay, so iwas muna. Ganda sana eh. Ano dapat yan? Ayun, no? Head and shoulder dapat yan eh. Tapos breakout, continuation. Eh kaso may bad news. Ayun, no? Gap down. Tapos diretso. Hindi nakabalik. Dapat yan, bumalik yan dun. Eh, de. So, may negative talaga. Tsaka volume kapal, oh. Ayun po. Good yan. Ayun, no? Recovery na dapat eh, di ba? About to recover na dapat. Eh, may change in narrative. So, yan ang impact ng fundamentals sa stocks, no? And you can decide na mag-avoid. Kahit pa mag-RSI 22, 20, 21, pass pa rin. Okay, ayun, URC. Year on year, negative 19. Q on Q, negative 22. Pero target niya is positive 20. So, that's sign of weakness talaga. Plus, more than pa ang i-decline yan. Hindi updated to. I think hindi pa sila re-reassess kay URC. Pero given the bad news, eh, dapat avoid na. Magbabago rin yan. So, yun, URC. Wag muna. LTG. Yeah. May linya dito. Yan. So, sumusunod lang sa linya natin. Sa ngayon, capitulation, ayun, dito tayo pumasok dyan, no? Sa red candle na yan. Pero, wala na akong hawak yan. Ubus na. Quick bounce lang. Dito lang ako. Yan. Yun lang nagpwede sa part na yan. Quick bounce. Pero paakyat ba? Oo, mukhang malakas at mukhang paakyat pa. So, ang i-challenge niyan is, ayan. Support. Ayan. Parang ano lang to eh. Overdone lang yung selling. Tapos bounce. Basag naman yung support. Dito. Ayan. So, dapat yan mag-hold para ma-challenge to. Okay? Dapat hindi mabasag tong part na to. Pag yan nabasag, eh, baka bumalik sa ilalim ng MA200. Okay? Pero so far, strong. So, scenario A, mag-consider yan dyan and then challenge ng 1030. Okay? Goods ba yan? LTG? Hindi na. Ayun, no? Kasi puro hold neutral saka isang buy lang. Target price niya 9.9, so negative na, no? Wala nang upside. Pwede 1030 technicals lang, pero at 9.9 fairly valued, kaya nga possible mag-consider dyan. Ang maganda lang dyan is the dividends, no? 12% yield. Yun lang ang tutulak dyan pataas. Kasi syempre, naglilipat from bonds to equities. Dapat mas malaki yung yields na makuha. Isa to sa mga high yielding stocks, no? Kaya ganyan. May dividends ba yan ng September? Special 3%, 0.3. September 0.3. So baka yan ang isa sa hinahabol, no?
O, ayan. 3% nga naman dividends. Kaya, pwede rin. Okay. After dividends, bentahan na uli yan. March na kasunod. After ng September. O, December pala. Okay. Yun yan. Yun lang hinahabol yan. Last Bloom. Ayun. Dito tayo sa ano. Sa surprising. Bloom. Bloom is may weakness. Malaking weakness. Ayan. Long term is sideways. At nagpo-form ng triangle sa long term. Okay. And then medium term, parang double top, no? Ito. Ayan, no? Mukhang double top. Tapos, breakdown sa support. Ayun. Pero ang nag-cause talaga ng breakdown sa support is yung bawas ng weight sa index, no? Ngayon, mabigat ba yung binawas na weight? Hindi naman kalaki yan. Around, wala pang 300 M. Kaya nga, sa execution is hindi na bumagsak. Nagrally pa nga ng umaga. So, ang good news kay Bloom is wala nang magbebenta kasi ubos na yung ini-execute na outflow, no? Ang problem lang is weak talaga siya. Ayun, no? Kasi yung mga doon napaalis yung mga Pogo, no? Kasi offshore naman yun. Kaso weak talaga yung China eh. At ang isa man sa mga high rollers kasi ni Bloom is mga Chinese. Eh kung mahina ang economy ng China, eh di mga Chinese bihira na rin papasyal or let's say hindi na ganun kalaki yung pwedeng ilaro. Okay, ganun talaga kasi yun eh. Ayan, kaya down ang earnings niya Q1. Ang gusto nating makita dyan is magkaroon siya ng growth by Q2. No? Medyo mabigat lang kasi ang laki ng kanyang base nung nakaraan, no? Ang Q1 niya is 337. That's why hirap siyang mag-positive, no? 2 billion. O, yung 2.9. Tapos 3.4. Mas malaki yung ibibit niya ngayon, 3.9, no? Yun ang problem. Check nga natin kung sa annual is 85%. Ngayon, ang ibibit niya is maliit lang, no? Actually, ang target lang for Bloom dahil nga weak ang China is just 13%, no? This year. Ngayon, Q1 ang nabigay niya is 11%. So dapat maganda ang earnings ito na Q2. Okay? Dapat mga 20 to 30%, no? Para mag-rally. Okay, kasi 11% negative, dapat mga positive 20 plus ang earnings nito. And dapat may release na to Tingnan natin next week. Parang kasabay dapat ni plus to. Anyway, whatever the earnings, lalo kung positive, no, I believe may chance yan dito mag-retest. Okay? Initial, meron dyan. Pero manipis yan. Kasi nga may downtrend doon. Pero sa breakdown yan. Okay? Pag dito, in case dito lang, di may 7% gain or 8% gain. No? Pag dito, di hanggang 12. Okay? So, pwede. May play to. Pwedeng mag-bounce yan. 7 to 12%. No? Ayun, oversold na rin. 22 RSI. So, pwede na yan mag-bounce. Ang tanong babalik ba yan ng 12? Baka matagal, no? Unless maganda ang earnings. So, let's hope, no? Kung may hawak kayo, let's hope na maganda ang earnings para basag ang 9 going na yan sa 12. Pero kung hindi, yari. Pwede naman, bounce pa rin yan hanggang 860 hanggang 9. Gain pa rin yung bumili ng Friday. Okay, kung gusto niyo malaman kung kita kayo, no? Kasi bumili kayo ng Friday, no? Oo naman, yes, kita kayo dyan. It's either dito. Pinaka-safe na yan. Gusto niyo bang i-hold hanggang 12? Let's see. Yun nga, down ang earnings, debt to equity, okay lang. Okay, maganda ang ratios, no? Earnings lang ang hindi maganda. Liit na nga ng forecast, hindi pa mabit. So, dapat mabit yan. PE is 9, historical is 18. So, half ng earnings, yun, no? Negative 1 ST. So, target price is 14. Okay. Wala pala yung fair value dun sa 12, no? Nasa 14. So, pwede. Kung ilo long term, pwede. Ang condition is
positive dapat ang earnings, 20 pataas. Pwede rin namang positive 10, okay na rin yun. At makabawi siya ng third and fourth quarter. Yun, ang ganda ng rating. O buy on weakness, all buys, wala lang dividends. Pero so far, good ang fundamentals. Basta ayusin lang to. Pag ito hindi maganda, sell agad. Okay? Abangan natin sa Monday. And again, kung nawala yung inyong access sa ating Discord, just click join, rejoin lang ulit, no? Or if you want to be part of our Discord, just click join sa near subscribe ng YouTube channel natin. Okay? So that's all, and mamaya part 2 naman tayo.